Magandang araw mga bata! Mga batang nag-aaral sa Araling Panlipunan. Sa muli ay may bago na naman tayong paksang pag-aaralan. Pero bago yan, narito ang mga layunin sa inyong pagkatuto. Una, natutukoy ang iba't ibang anyo ng pamilya, nuclear, extended at clan-based. Pangalawa, na ipaliliwanag ang pagkakaiba ng saklaw, laki at kapangyarihan ng pamilya noon at ngayon. Pangatlo, nasusuri ang kahalagahan ng mga residential patterns, patrilocal, matrilocal at neolocal. At ang pang-apat, na ilalapat ang pagpapahalaga sa pamilya bilang pundasyon ng komunidad. Sino ang kasama mo? Suriin natin ang kasalukuyang setup ng inyong mga tirahan. Sino-sino ang kasama mo sa bahay sa araw-araw? Kung ang kasama mo ang iyong ama, ina at mga kapatid, ikaw ay nasa setup A. Samantalang kung ang kasama mo ang iyong lolo, lola, mga pinsan maging mga tito at tita sa iisang bubong, ikaw ay nasa setup B. Mamaya malalaman mo kung bakit ko pinaalam kung anong setup meron ka. Okay? So ngayon ay tumungo na tayo sa pinakapaksa ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito ay walang iba kundi ang sinaunang lipunan, istruktura ng pamilya. Mula sa loob ng tahanan patungo sa malawak na angkan. Mayroong tatlong uri o istruktura ang pamilya. Ang nuclear family, maliit na unit, ang extended family, ang katamtamang unit, at ang clan-based family o ang malawak na unit. Isa-isahin natin. Unahin natin ang nuclear family o maliit na unit. Kung ating babalikan, ang ibig sabihin ng pamilya ay ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Ang katangian ng mga ito ay ang binubuo lamang ito ng ama, ina at mga anak na hindi pa kasal. Mas madaling magpalipat-lipat ng tirahan depende sa hanap buhay. At bagamat mayroon nito noon, hindi ito ang pangunahing puwersa sa sinaunang agrikultura sapagkat ang nuclear family ay may maliit lamang na kasapi. Bilang lamang ito kaya hindi sila ang pangunahing puwersa sa sinaunang agrikultura o pagtatanim. Ang pangunahing focus lamang dito ay direktang ugnayan at pagpapasya ng mag-asawa. Ngayon ay tumungo na tayo sa pangalawang istruktura ng pamilya, ang extended family o ang katamtamang unit. Ayan, makikita ninyo sa larawan na mas malaki ang bilang ng extended family kaysa sa naunang nuclear family. Ang katangian nito ay kasama sa iisang tahanan o bakuran ang higit sa 2 henerasyon, ang lolo, lola, tito at tita. Ito ay napakahalaga noong sinaunang panahon para sa paggawa sa bukid at pangingisda. Ito ay nagsisilbing pangunahing panlipunang insurance o seguridad ng pamilya. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagtutulungan sa pag-aalaga ng bata at matatanda. Samantalang ang pangatlong istruktura ng pamilya ay ang tinatawag nating clan-based family. Ito ang malawak na unit ng pamilya. Ito ang pinakamalawak na organisasyon ng pamilya na nagpapakita ng malaking impluwensya sa komunidad. Ito ay binubuo ng maraming pamilya na naniniwalang nagmula sila sa iisang ugat o ninuno. Dito makikita ang Council of Elders na pinamumunuan ng pinakamatatandang miyembro ng angkan para sa hustisya. At ang alyansa at teritoryo naman, sila ang may hawak ng malalaking lupain, agrikultural at nayon. Kadalasan guys, ang clan-based family ay nakatira sa iba't ibang lugar na kung titipunin natin sila ay maaring maging isang nayon o pamayanan dahil sa napakalaki ng kanilang bilang. Okay, kung ihahambing natin ang tatlong anyo ng pamilya, so sa nuclear family, ang bilang ng kasapi ay nasa 4 to 6 lamang. Samantalang sa extended, marami, nasa 10 hanggang 20 katao. Sa clan-based naman ay napakalaki, halos buong nayon katulad ng sinabi ko kanina. Sa sentro naman ng desisyon, sa nuclear family, ang mag-asawa ang pangunahing nagdidesisyon. Samantalang sa extended naman, ang lolo at lola.
Sa clan base, ang elders o ang dato. Sa pangunahing tungkulin naman sa nuclear family, ang focus nila ay ang personal na pag-unlad upang pagdating ng panahon, maging matagumpay ang bawat membro ng pamilya. Sa extended family naman, ang kolektibong hanap buhay na napakahalaga upang patuloy na mamuhay o patuloy na makasurvive ang bawat miyembro ng pamilya na nakatira sa iisang bubong since napakarami nila. Sa clan base naman, ay napakahalaga ito dahil ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang political na alyansa. Kapag may isang miyembro sa kamag-anak nila ang tumakbo sa isang eleksyon, tiyak na ang panalo nito dahil napakarami ng kanilang bilang. Okay, so yan ang tungkol sa tatlong istruktura ng pamilya. Tumungo naman tayo sa residential patterns o saan ba naninirahan ang mga pamilyang ito. So, mayroon tayong tatlong uri ng paninirahan. Meron tayong patrilocal, matrilocal, at ang neolocal. Isa-isahin natin ito. Alamin natin ang kahulugan at konteksto sa sinaunang panahon. Ang patrilocal, kapag ang bagong kasal ay maninirahan sa pamilya o komunidad ng lalaki, ito ay tinatawag na patrilocal. Sa matrilocal naman, kapag naman ang bagong kasal ay maninirahan sa pamilya ng babae, ito ay laganap sa ilang tradisyong Austronesian. Samantalang, kapag ayaw ng mag-asawa na tumira sa panig ng lalaki o sa panig ng babae o sa pamilya ng babae at lalaki, sila ay bumubuo ng ganap na bagong tirahan o hiwalay sa parehong magulang. Ito ay tinatawag na neolocal. Okay, yan ang uri ng paninirahan sa sinaunang panahon. Okay, huwag malilito guys dahil ang extended family ay nakatuon sa magkakasamang henerasyon sa loob ng isang kabahayan. Ang clan base naman ay lumalampas sa iisang bubong. Ito ay isang pampolitika at panlipunang samahan ng iba't ibang pamilya na pinagbubuklod ng iisang ninuno. Okay, so kanina tinanong ko kayo kung anong setup kayo sa unang activity, setup A o setup B. So yung setup A ay tumutukoy sa nuclear family at ang setup B naman ay tumutukoy sa extended family. So alin kayo doon? Okay, so ngayon, may tanong ako sa inyo na maaari niyong isulat sa comment section ng iyong sagot. Sa iyong palagay, aling istruktura ang mas nagbibigay ng proteksyon sa panahon ng digmaan noong sinaunang panahon? Okay? Isulat ang iyong sagot sa comment section. Sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay na paksa ngayong araw. Sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay. Maraming salamat!